Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito nga post ng Barbinatics. Heads up, P77 block screening is moved to 1 p.m. Please take note and don't be late. We'll be sending email confirmation and full details in a few days. See you there. Ayan na nga, 1 p.m. na siya ng April 7, Thursday. Price pa rin ay 500 pesos guys. At next ay another post by Team Barbie Fortesa. Due to the rescheduling of Global Youth Summit, we regret to inform you that Barbie Fortesa will no longer be able to attend due to prior commitments. In spite of not being able to join, we hope for your understanding and support for the event. Thank you. So yun na nga, na-move siya from July 28 due to the forecasted inclement weather. On July 28, the Global Youth Summit is rescheduled to August 3, 2025, Sunday at SM MOA Arena. We're making the most of the extra time to ensure great experience for everyone. See you soon. Ayun, sayang naman. Pero kung may scheduling conflicts nga naman, di ba? At ito nga post ni Lad Sorio, sobrang galing ni Barbie Fortesa sa P77. Itataga ko ito sa bato. Hahakot siya ng Best Actress Award. Uy, sana nga, magdilang anghel sana si Lad Sorio. At next naman ay pinost ni Barbie Fortesa sa kanyang Instagram story. Ayan, YouTube Recreate. At same ay post ng Barbinatics. At ayan, Barbie Fortesa reacts to Reddit relationship horror na post sa YouTube. Let's watch this. Hi, I'm Barbie Fortesa. I star in a horror film entitled P77. But today, we're gonna talk about something more scary. Relationship problems! O diba, nag-iba-iba siya ng tono doon. Doon sa pagsasalita. Naku, eto na nga, Diyos ko. Bakit ba ako naatasan dito? Ako pa man ding walang relationship ngayon. Ayun guys nung isang araw lang to, sabi ni Barbie, ako pa man din na naatasan dito, ako na walang relationship ngayon. O diba? Ilang beses nang paulit-ulit ni Barbie na sinasabing wala siya relationship. Ilang beses nang pinipilit ng mga Dilulu fans na may relationship siya. Ang kulit-kulit. Kakainis. Okay, so without further ado, eto na. I, 30 female, and my BF, 33 male, are in a relationship for 10 years and still with no ring. Ay, naku, patay tayo dyan. Need advice, please. My partner and I have been together for 10 years, going 11, and are still not married nor engaged. We're living together and we have a kid. 3 years of living together, I tried talking about getting married with him. He didn't say naman na ayaw niya, pero he said he felt pressured na i-open ko yung topic na yon that day and said gusto niyang paghandaan yung gastos for a decent wedding. Okay naman kami. We get along well naman, pero lately parang ang dami kong nadidiscover na ayaw ko about him. Ay, wala na. One time, may naging away kami and nakikipaghiwalay ako. Pero ayaw niya. And then, this 299 peso engagement ring issue went viral. Oh yeah, I heard about that. Ang dami kong napanood na POVs. One time, I shared to him yung isa sa mga POVs na sobrang nabilib ako. Kaso, nainis siya. So, hindi ko nalang tinuloy and kept quiet kasi ayokong mag-away kami. Na-realize ko na hindi talaga namin siguro mapag-uusapan ng marriage kasi ang dating sa akin, parang ayaw niyang pag-usapan. Gusto ko nang kumawala pero hindi ko alam kung paano. Kasi umiiwas siya pag serious talks. Naiisip ko rin na baka may balak naman siya pero I feel like I have waited too long and parang nawala na rin ako ng gana. Need advice on how to break up. Oh, thank God, girl! Thank God. Akala ko naman how to work it out. Thank God nasa breakup stage na yung isip mo. In fairness kay Barbie, nakaka-relate do sa breakup. If you're going to ask me kung love ko pa yung tao, yes. Pero parang not the same as before. Eto tayo ngayon, prior. I-jot down natin yung mga factors. Bakit? What I admire most about you is that malinaw ang direksyon ng goals na gusto mo. I feel like ever since you were not on the same page, 3 years in, tinanong mo na.
And since then, ayaw niya ng pag-usapan. Baka naman parehas yung mahal yung isa't isa, pero hindi parehas marriage ang endgame. Pwede namang ganun eh. Pwede namang mahal ka rin niya, pero maybe it's the concept of getting married. Whether hindi siya naniniwala, maybe it's yung samahan nyo talaga yung mas foundation niya ng true love. But again, at the end of the day, huwag mong ibahin yung goals mo for anyone else. Grabe, napaka-witting sumagot ni Barbie, di ba? If you feel like it's not the right path or direction for you, no matter how much you love the other person, always make sure that you love yourself more. You're not a bad person for breaking up a relationship. That's not working anymore. And when you said na you still love him, but not the same as before, maybe it's not love. It's familiarity. Kasi when you say you love someone, you say it without hesitations, without pero. Sa mundong ginagalawan naman natin sa panahon ngayon, marami ng flexible ways of co-parenting. I totally understand na there's a kid involved, and as much as possible, ayaw natin siyang lumaki sa isang environment na broken, if I may say that. True naman yan, di ba? Pagka may bata, mas gusto mo yung buo yung pamilya. Pero it's the agony that you prolong. One way or another, i-address mo siya eh. May isa lang na pumitik sa inyo, lalabas yung issues, lalabas yung ganyan. Kahit sabihin natin, together kayo, tapos yun yung environment ng kalalakihan niya, hindi pa rin ganun ka-healthy. I think you have to be more graceful in handling the breakup. Huwag mong ipaparamdam sa bata na there's hatred towards the man. Huwag ganon. Kailangan mo pa ring i-guard or i-protect yung well-being ng bata na love is always beautiful. But not all types of love last forever. Grabe, napakagaling talaga ni Barbie Fortesa. Napaka-witty ng mga sagot niya. At saka ma-entertain ka dun sa doon sa pagbabasa niya at saka doon sa pagsagot niya kasi with feelings at saka yung iba-iba yung tone, 'di ba? Para siyang nagbabasa ng story or children's book, 'di ba? With emotions. At the same time, napaka-witty ng mga sagot niya. Yun bang pinapayuhan niya yung girl na makipag-break pero dapat walang hatred, parang ganon. 'Di ba napaka-positive ng mga sagot niya kahit na breakup yung dapat gawin. So tatlong questions yun, guys. Kumuha ko ng isa. So, panoorin niyo siya sa YouTube. At next naman ay yung Diary of an Actress. This is Barbie, Primetime Princess, ang walang kwentang podcast. Let's watch this. Sama niyo yung mga jowa niyo, pamilya niyo, barkada niyo, sama niyo lahat. Pag walang jowa, na ano ka? Ayun na nga, guys. Parang na-hurt si Barbie nung tinanong pag walang jowa. Inaano ka. O, di ba ulit-ulit na sinasabi ni Barbie na wala nga siyang jowa. Hindi niya nga jowa si David. Ang kulit nakakainis. Pero kasi ang horror, mas okay talaga siya pag may kasama. Yes. Kahit hindi jowa. Mas maganda nga hindi jowa eh. Bakit? Hindi. Maganda nga pag jowa kasi parang pag lumabas si multo, may ganon! Hindi kayo marunong. Kailan mo last nagawa yun? Grabe, nakakatawa talaga to. Komedyante yung dalawang host tapos pati si Barbie komedyante din. Tignan nyo yun, hindi niya sinagot kasi nga medyo matagal na. Parang kay Jack pa yata niya nagawa yun kasi hindi niya naman nagawa kay David yun, guys. Alam mo, try kong gawin dito sa P77. Sige, try natin sa pag-nanood ako. Video Tingnan talaga natin. Direk Derek humandak. Si Direk Derek pala. Siya yung katabi ko doon at si Miss Nessa sa kabila. So, di ba, talagang tatlo kami doon. Ayun guys sa premiere night, ang magkakatabi ay si Derek Abrido, si Barbie at saka si Miss Nessa. Sinabi na ni Barbie dito, wag na mag-expect kay David na katabi ni Barbie, okay? May mga cinema tours ka ba? Meron, marami. Iano natin. Actually, birthday ko, magsi-cinema visits ako. Magkakaroon kami ng advanced screening. Meron akong, may mall tour ako sa August. Marami kaming block screenings. Taray! Yes. Barbie natin! Yung mga nilibre ni Barbie kanina ng food. Ayun naman pala guys, so may mall tour si Barbie, may cinema visit siya. Kaya lang parang mangyayari lahat sa August. So, hindi pa niya magagawa yung July, di ba? So, actually, mas mahaba itong podcast na to kesa dun sa kanina, no?
So, panoorin nyo rin sa YouTube, guys, para tumaas yung views, di ba? At next ay post ng GMA Network, handa ka na bang bangungutin habang dilat ang mga mata? 3 araw na lang. Let's watch this. Hindi lahat ng bangungot ay nasa pagtulog. Handa ka na bang bangungutin habang dilat ang mga mata? P77, 3 araw na lang. Ayun na nga guys, at ako'y panonood ko ngayon sa first day sa July 30th guys. So, nood na para marami agad yung sales, manodagot tayo agad ng first day guys. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more about the updates. See you in my next vlog. Bye!